Eridon. Matindi talaga 'tong Redon na 'to. Hindi mo maintindihan kung anong utak meron, eh. Sabi po ni Redon, 300, ito po, ito pong $389 million Dolomite Beach project probe to focus on necessity at cost, no? Ang kuno-question po rito, una, napakaliit po ng 389 million. Kung titignan nyo po kung gaano po kahaba yung Dolomite Beach at yung nilinis po dyan, 1 kilometro, no? 1 kilometro mahigit. Ang pagkakatanda ko dun sa inexpose, sa inexpose po ni nung Mindoro, yung sa Mindoro, taga Mindoro na gobernador, 1 billion per kilometer, eh. Yung madaling masirang flood control project sa Mindoro. 1 billion per kilometer. Ito po 389 million lang. Ang pagkakaiba po nito, baka akala nyo ang mahal naman ng Dolomite na yan. Hindi po Dolomite yan. Yan po yung total. Marami pong ginawa dyan. Nilinis po, tinanggal yung burak. Matagal pong ginawa yan. 389 million. Yun po yung total. Ngayon, yung Dolomite po dun, 28 million lamang. Hindi po 389 yung Dolomite. Nilinis po yan yung sa loob. Nilinis po yan yung mga burak po dyan. Kaya luminis po pati tubig dyan, eh. Ngayon, napabayaan na. Alam ko, sarado pa. Sa ginagawa nila, it shows na Gutesa is valuable. Opo. Ay, yung kay Amik, valuable. Thank you very much sa 199, Amik. Napakape. 199 pounds. Okay. Tuloy lang natin, no? Kaya raw iimbestigahan ni Terry Redon, no? Ito raw yung tatanungin niya. House Committee on Public Accounts Chairperson and Bicol Saro Party List Representative Terry Redon said the congressional investigation into the $389 million Dolomite Beach project will focus on whether it is necessary for cleaning the waters of Manila Bay and on its cost. Yan yung problema Redon, eh. Nililigaw mo sa mga interview mo yung mga tao. Hindi po Dolomite Beach ang panlinis. Yan po ay utos na noon pa. Tanging sa panahon lang po ni Tatay Digong, utos na po yan ng Supreme Court na linisin ang Manila Bay. Tanging sa panahon lang po ni Tatay Digong nagkaroon ng katuparan yan. Yan pong paglilinis ng Manila Bay, hindi po yan pagpapapogi. No? Lalong hindi yan pag-aaksaya ng pera. Yan po, no? Yan pong para sa kaalaman mo lang, Congressman Redon, yan po ay pagtugon sa utos ng Supreme Court. Ang dami na pong pangulo ang nagdaan. Wala po silang ginawa sa utos ng Supreme Court. Tanging si Tatay Digong lang. At yan po, dumaan po yan sa tamang proseso. Bakit? Binadgetan po yan 389 million, eh. Ngayon, tanong ko sa iyo, Terry Redon, ghost project ba sa tingin mo yan? Hindi. Hindi yan ghost project. Billion ba ginastos dyan? Hindi rin billion. Sa tingin mo ba, hindi kasing puti, hindi Dolomite yung tinambak dyan? Peke ba yung Dolomite dyan? Alam mo na Dolomite talaga. So ano ang problema? Binadgetan niya noon, kung hindi ako nagkakamali, 2019, binadgetan ng 2019, walang reklamo, nasunod yung mga espesifikasyon ng pagbabudget yan,
Ang kino-question mo na bakit naglinis ng Manila Bay? Bakit kinakailangang maglagay ng dolomite? Is it necessary daw? Huwag po kayong magpapalito ha. Hindi po totoo na dolomite ang panlinis sa Manila Bay. Yung 389 million po, nilinis po yung Manila Bay. In fact, nilagyan po ng beach. Para po, dati po basurahan yan eh. Redon, mabantot dyan eh. Taihan nyo yan, Redon eh. Malamang isa ka sa tumatai dyan eh. Kaya miss na miss mo yung pagtai dyan. Matagal nang na-budgetan, matagal ng panahon na napakinabangan, dating basurahan. Success story yan, Redon. Success story. No? Kung hindi mo pa nauunawaan, ang Dolomite Beach ay isa po sa ipinagmamalaki ni Tatay Digong. Ngayon, ang kino-question mo, nararapat bang maglinis ng Manila Bay? Opo. Tandaan po niyo yung 389 million, ang Dolomite po doon, 28 million lang. 28 million. Ibig sabihin, yung 360 something million, 360 more or less, 360 million, yan po yung ginawa nila na nilinis nila yung mga burak, nilinis nila yung Manila Bay, tinanggalan ng mga sangkatutak ng basura, daan-libo yung nag-volunteer para maglinis dyan, Redon. Yan po ay tagumpay ng pagsasama-sama, volunteerismo. Tagumpay po yung volunteer, yung nagboluntaryo dyan para maglinis. Nakakahiya po magdumi na dyan noon. Nung bagong linis yan, wala pang dolomite. Ngayon, nakakapanghinayang na nilinis lang, naisipan po ng mga DNR, alam ko DNR project, na maglagay na sila ng dolomite para maging beach, para maging pasyalan. Ang ganda ng ideya, di ba? Redon. Masama po ba? Dati na pong pasyalan yan eh. Yang Manila Bay po, dyan po pinakamaganda yung sunset. Pinagmamalaki po natin. Marami po namamasyal dyan. Kaya ginandahan lang po yung pasyalan. At milyon na po ang nakapamasyal dyan na mahihirap. Tama, hindi ka pupunta dyan dahil ikaw isang mayamang tao. Pero yung mga mahihirap dyan, natutuwa. Lalo na yung mga nasa kamay nilaan at karatig na pook. Dahil hindi po sila, marami po sa mahirap, hindi makakapunta kailanman diyan sa mga magaganda natin beach tulad ng Siargao, Boracay, El Nido, sa Palawan. Hindi po sila makakakita ng magandang beach. Tuwan-tuwa po ang mga taga Maynila, taga NCR at taga Bulacan at mga taga Cavite. Nakakita sila ng magandang beach. Uupo lang sila dun. Lalanghap ng sariwang hangin. Opo, sumariwa po hangin. Dati amoy burak yan. Amoy etchas yan. Kaya ipagtatanggol namin yan sa inyong paninira. Huwag niyong pagkaitan yung mga mahihirap na mga taga-NCR na makakita ng magandang tanawin. Sobra naman kayo. Libre yan. Pupunta ka dyan, marerelax ka. Mahaba, alam mo ba nung nagbukas yan, ang haba ng pila para makapunta, tuwan-tuwa ang mga tao. Tigli 5 minuto lang nung nagbukas yan. Sa sobrang dami ng gustong pumunta. Ang haba po ng pila. Tigli 5 minuto lang. Pipito na. Lalabas na po. Natuwa po kaming mga mahihirap na mga taga-NCR, taga-Bulacan at taga-Cavite na meron na kaming may pagmamalaking Dolomite Beach.
Tapos iimbestigahan mo? Bakit hindi mo imbestigahan yung pagmumukha mo? Yung ilong mo? Alam mo yung ilong mo na yan, tansya ko may panala ka ng bantot. Kaya noon, pag namamasyal ka dyan, yun yung hinahanap-hanap mo. Nasaan na yung mabantot na lugar? Warak-warak na tayo. Makakita man lang kami. Namimiss ni Redon yung mga basura eh. Ikaw lang ang nakaisip na imbestigahan niyang lintik ka. Tanong ko, tapos na ba investigasyon nyo sa mga flood control? Ayaw nyo na mag-imbestiga. Dahil congressman ng mga congressman yung mapuputukan, di ba? Tinigil ninyo yung investigasyon sa tunay na nakawan. Dito po, may nag-akusabang may nagnakaw. Wala pong akusasyon na may ninakaw dyan. Sa Dolomite Beach po, wala pong akusasyon na mayroong nakawang naganap. Wala pong akusasyon tayong narinig na may nagnakaw dyan. Uunahin nyo pa yan. Di naman ako nakikipag-away sa mga Marcos loyalists eh. Nagkataon lang na piniligiran. Okay. Isa pa. Tigilan na natin yan. Redon, nag-aaksaya ka lang ng pera ng taong bayan. So ano ang gusto mo mangyari dyan? May makukulong ba dyan sa Dolomite? Kung wala naman, at sasabihin mo lang na sana hindi na lang, alam ko na magiging magiging kalalabasan yan eh. Sana hindi na lang nilagyan ng Dolomite. Utot mo. Marunong ka pa sa presidente noon.